Na. Live again. Magandang tanghali. Hapon na eh. Magandang tanghalian. Magandang tanghali. Kasi iba, nananghali ganitong oras. Yung iba na nag-aamusal ganitong oras. Kaya kayo, ano kayo? Kape ba? O ano? Tubig. Parang nakaraan, tanghalian natin alas 3 na. Kaya nga eh. Gulat ako eh, kaya ba tataka ako ba't nakaramdam na ako ng gutom. Pero alas 3 na. Yung sa oras natin, alas 3 na. Wala na sa tamang oras. Kaya ano ba ang tamang oras ng kain? Pero yung, sa akin kasi wala sa tamang oras yung, ano ko eh, yung gutom ko. Oh. Minsan, hapunan, minsan, paggabi naman, alas 6 ng gabi. Minsan, madaling araw pa ako, mabangon nun, gutom ako. Tulog na lang ako, gutom pa ako. Mabangon na ako nun, gutom ako. Yan sa totoo lang, 'di ba? Ang sinasabing standard na kain 3 beses isang araw. Oo, Sino ba nagpauso ng 3 beses ang araw ang kain? hindi ko alam. Ang mga European. 3 beses lang. Ay kasi yun ang almusal, tanghalian, hapunan. Yan, kaya nga breakfast, lunch, dinner. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangan sundin yung European kaya sa Pilipinas, sa totoo lang, sa Pilipinas, hindi 3 beses ang araw. Kahit met maya, kung may Hindi. pagkain ka. Ang standard na kain sa Pilipinas, 5. 5? Oo. Almusal. Merienda, alas 10 Yes, yun. yan. Hindi, merienda pa, alas 10. Alas 10, alas 10. Tapos Tanghalian. alas 12, tanghalian. Alas 3, merienda na naman. Ito. Tapos, dinner. Pero, iba naman, meron pang midnights na. So, bali 6. Diba? Lakas kumain. Grabe, 6 na beses ang araw. 6 na beses ang araw. Kaya yan eh. Kaya inisip ko, sabi ko, saan kaya kasi diba sa Pilipinas, ganun ang kain. Kasi nga, gigising na madaling araw. Yung mga magsasaka, so gigising sila madaling araw para magsaka, magpastol, tapos uwi ng bahay, ganyan naman. Meron dito sa isang bansa, kumakain sila 2 beses lang. Hindi ko matanda kung bansa yun. Para Europe din yata. 2 beses. Kasi, doon sa lugar nila, 6 months, hindi lumulubog yung araw. 6 months, walang araw. May kasi doon sa equator, di ba, yung globe natin, nagtitilt yan doon sa araw. Yan, nalaman ko yan, may nagkwita sa akin yan, yung isang kamag-anak ko na abroad. Sabi niya, anong oras na? Alas 3 na madaling araw, pero may araw pa rin. Alas 3 na madaling araw, sabi ko, paano nangyari yun? So, nung tinignan ko sa kaya pa yan. Kasi, may lugar sa mundo, na hindi na aarawan na loob ng buwan. May lugar din na hindi naman bali siya eh. Kumbaga kasi nga lumalayo siya sa araw. Kasi tayo yung Pilipinas nasa equator. So kumbaga yung ikot ng yung 360 sakop natin yung buong So gumaano lang ng konti, nagtitilt lang ng konti. Kaya kung minsan meron tayong tawag dito, talagang bagyo. Ganyan. May panahon tayo, sa loob ng 1 taon, hindi pwedeng walang bagyo. Dami natin bagyo, parang 36 yata, kung di ako nagkakamali. Taon-taon yan. Taon-taon. Dapat nga, ang Pilipinas, marami ng pag-aaral tungkol sa bagyo. Kaya lang, sa Pilipinas, hindi kinakarir yung bagyo. Hindi inaaral mabuti. Mabuti pa ibang bansa, may pondo para dyan. Pero Pilipinas, walang nag-aaral para sa bagyo. So, dapat master na natin yung bagyo kasi lagi tayo may data eh. Taon-taon may data tayo. Alam natin kung kailan babagyo, pero ang nangyayari, yung ginagamit nating data, hindi pa galing Pilipinas. Galing ibang bansa. Parang yung sinasabi sa'yo na sa America ba yung puro snow? Di ba na snow. kada lalabas ka lang ng bayan, may snow dyan. Karaniwan lang yung Ngayon, nangyari, nagpalit ng sistema. Sa ating biglaan gumanon, sa kanila yung panahon. Yung panahon natin, huwag sa kanila. Yung panahon nila, huwag sa atin. Magbibigla na marami siguro magkakasakit, no? Oo, maraming mamatay. Una sa mga bahay. Gaya ng mga natulong sa alsada. Yung mga bahay dikit-dikit.
Saka yung bahay dito, mga bahay kubo. Mga ganun lang. Sa kanila, Grabe. kumbaga sanay na sa lamig, di ba? Oo. Pero sa tingin mo, di ba, pwede mangyari yun? Pwede. Pwede mangyari, no? Pero wag sana. Yun lang. Pero sa tagal ng panahon, pwede mangyari talaga yung mag-a-adjust na magpapalit. Oo. Pero paano mangyayari yun kung nasa equator pa rin ng Pilipinas? So parang, para lang magkaroon ng snow sa Pilipinas na kasi lamig sa Amerika, gagalaw yung buong lupa ng Pilipinas. Aalis sa equator. Yun ang nakakatakot. Kasi nangyari na yan eh. Dito sa Antarctica, magugulat ka, meron silang natagpuang mapa, na yung mapa naka-drawing yung landmass ng Antarctica. Paano mo madodrawing yun kung nasa ilalim ng snow? So parang kinumpit na ako, ilang daan taon na ang nangyayari, walang snow sa Antarctica. So ang ano pa nun, ang isa pang nakakapagtaka nun, paano na i-drawing? Yung mapa ng Antarctica, kung titignan mo siya, para daw, parang nakasakay ka sa aeroplano, tapos tinopia, parang ganun. Wala pa na may aeroplano ng araw. Diba? Matindi yun. Oo. Paano na i-drawing? Ngayon, kung sakaling, sige, sabihin na natin, pinuntahan nila dyan, hindi nga mapupuntahan kasi lubog sa yelo. Yung Antarctica. So, hindi mo makikita yung lupa. Lubog. Ilang kilometro yun hindi ilang milya-milya yung snow. So, hindi pwede nando ka sa labas o nando ka sa taas, tignan mo, hindi puro snow yan. So, di ba? Yun ang isang Perry-Rees map. Yun ang pangalan. Perry-Rees map. Maraming scientifico na napapakamot ng ulo. Paano nangyari yun? Di ba? Kasi, kailan lang naman na-develop ang mapa eh. Kung kung sakaling totoo man na na-develop ang mapa noong araw, gano'n, meron naman talagang yung map, nalimutan ko yung parang career sa mapa eh. Meron talagang mga ganong trabaho. Sa Pilipinas yata, wala eh. Pero meron talagang ganong trabaho na dinodrawing nila yung lupa. Pero sa Pilipinas, pwede mong gawin yun kasi lagi nandiyan yung lupa eh. Makikita mo. Pero may drawing, ngayon, hindi na uso yung ganyan, drawing. May drone na di ba? Yung gano'n sa mga nag-globe. Oo. Nakuha na ka pa nga, di ba? Oo. Pero ang kasi nun, yung drone, maiksi lang ang kuha. Ang matindi dyan, yung satellite. Ay, satellite. Oo, via satellite. Nung araw, wala pa yung globe, Google Earth. Meron ako nalimutan ko yung pangalan ng website. Meron pinupuntahan ako website na ganun ang kanilang negosyo. Binili ng Google yun. Yun yung ginagamit natin ngayon sa Google Earth. Yun ang ginagamit natin. Kaya nga yan eh. Wala din nga dating araw na yung wala ng traffic, no? Gawa ni Elon Musk, Ben? Oo, balang araw. Wala ng traffic, no? Oo, kasi bakit? Kalsada nasa ilalim na. Oo, kasi underground tunnel ang mga kalsada. Sa ibang bansa nangyayari na yun, may ganun na. Simula pa lang, nagsisimula. Gawin na. Oo, kasi namumblema yung si Elon Musk kasi yung ibang may-ari ng lupa. Ayaw pumayag na meron doon sa ilalim nila, malayo naman yun eh. May ilang milya yun na ang lalim. Hindi mo nga malalaman na mayroong gano'n dumadaan sa ilalim ng bahay mo. Kung kung mangyari yun, ang luwag ng kalsada na nun. Tapos, sakto lamang kotse. Pero ang gagawin natin na sakto isang kotse, isang tunnel. Ganun ang So, bali mangyayari. Parang one way? One way. One way lang siya, one way. Pero ang gagawin nun, isang tunnel para sa ganun, isa pang tunnel pa ganun. So, daming tunnel nun. Kaya inimagine mo yan, sabihin natin, tulad sa, tama yung kanyang kwento eh. Sabi niya kasi, marami siya naisip na kakaiba. Sabi niya kasi ganito, yung mga building, pwede hanggang third floor, second floor, hanggang kung anong floor yan, hanggang 100. Pero yung kali hindi. Hanggang 1 lang yun. Pwede mo lagyan ng hindi ka pwede maglagay ng kali sa ibabaw hanggang 100 floor, hindi pwede. Magastos siya. Napakadelikado nun. Pagka lumindol, napakadelikado. Elon Musk kasi may budget kasi, bukod sa magaling na mag-isip. Magaling na negosyo. May budget ba? Magaling na una niyan ginagawa, negosyo. Magaling siyang magnegosyo.
Pero mo nag-ano siya, yung boring company, ginawa niya yan dahil na boring lang siya. Kaya hindi na Oo, nakasakay siya ang kwento niya doon nakasakay siya sa kotse, papauwi, papunta sa, hindi ko matanda kung pauwi, papunta sa trabaho. Na-traffic na yun siya. boring. Sabi niya, boring siyang ganyan. Tapos sabi niya, gagawa ako ng boring company. Sabi niya ganun. So, akala ng mga tao, joke lang yun. Totoo pala. Pumatok, no? Oo, kasi yung ginawa niyang boring company, talagang magbo-bore. Ibig sabihin bore, magbuhukay, magbubutas. Yun talaga. Tapos, wala siyang, pero may pera na siya, ha? Pero wala siyang pondo para do sa boring company. Pero may pera na siya. Kukuha lang siya ng pera, okay yan, mayaman. Hindi. Sabi niya, hindi, wala akong budget para dito eh. Alam mo kung anong ginawa niya para makakuha ng budget? Nagbenta ng cup. Boring cup. Sold out. Sold out siya. Intindi yun. Si Elon Musk, nagbenta siya ng short na mini short talaga. Sinan short. Sold out din yun. Sabi, ano to? Lahat ng mahawakan nagiging ginto. Matindi. Pero ito matindi. Nalaman ko, bakit ito na ginagamit yung PayPal. Hindi ko alam, siya pala yung gumawa, no? Siya rin. Oo. Siya napag-isip, no? So, nagawa niya yung PayPal nung panahon na hindi pa uso yung online. Hindi pa uso. Kumbaga, mahal pa ang internet connection. Actually, siya rin ba may isip nan? Siya nakaisip nun, pero marami siyang kasama. Marami siyang nakasama. Doon siya kumita ng malaki eh. Nung binenta niya yung PayPal. Binenta niya. Bali nung bata pa lang siya, 10 years old, gumawa siya ng game. Hindi ko matandaan yung pangalan ng game. Kung matatandaan yung mga game sa arcade, siguro hindi mo na inaabot yun. Yung mga arcade. Mga ganyan. Mga Game Boy, mga ganyan. Meron siyang ginawang game, binenta niya ng $300. Yung pumatok. Hindi. Kumbaga, parang, kaya niyang gawin. Binenta niya. Tapos noon, nakaano siya ng isa pang kumpanya, SIP pangalan nun? Parang SIP company, hindi ko matandaan yung pangalan. Ang gagawin naman, directory yun, Yellow Pages, online. Yung mga sakyan na mga sakyan na kung saan gumagalaw, siya naisip din yun no? Hindi. Meron nang nauna, pero mahal. Kasi Mercedes-Benz, matagal nang ginagawa yun. Kaya lang, siyempre, mahal yung Mercedes-Benz. Pero siya ginawa niya, upgrade dun sa kanyang Tesla car. Tesla. Kasi pwede ka bumili ng yung Tesla car, di baterya. Di baterya ang kotse. Ngayon, yung Tesla car, pwede ka bumili ng Tesla car na walang autonomous driving software. Meron siyang hardware pero walang software. Bibilin mo yung hardware parang $5,000 yata. Yung iba, okay lang kahit walang autonomous. Sige. Pero sakaling pumili ka na, bayaran mo ng 5,000. Tapos, tawag dito? Lifetime upgrade. Lifetime upgrade. Kasi, tulad sa Pilipinas, wala pa naman nakikitang dito, autonomous driving. Pag merong dumaan dito na isang kotse ng Tesla, yung record niya, yung data niya, ipapadala sa internet via sa data ni Elon Musk. Isasama sa data. So, lahat ng kotse, malalaman yung lugar na yun. Yun ang doon. Matindi yun. Yung kotse niya, ang camera, parang 8 yata. O 16. Daming camera. Hindi ko na matandaan kasi sa harap niya, mayroong camera. Sa likod, may camera. Sa gilid, may camera. Kaya parang nangyayari yung kotse, umaandar siya sa maraming mata. Kahit magkaroon ng aksidente, may kita mo sino may kita na, sino bang mali. Mahuhuli. Meron nga doon baliwanagan pa, no? Di ba, minsan meron mga loko-lokong tao, sinusugatan yung kotse, yung susi. Ilang beses yan siyang nakahuli. Bakit? At wala, trip nila. Para din nga. Ewan ko, hindi ko alam kung hanggang ngayon ka doon naisip, no? Hindi, yun, kumbaga, isa yun sa mga naging consequence ng camera na, kasi dati, wala naman, hindi para doon yun eh. Hindi mo malaman kung sino nagsusugat ng kotse. Yung kay Tesla, may camera siya, nagsisave, nire-record yung nangyayari. So, pagtingin, nakikita nila yung mga
Yung mga nagsusugat, yung mga tatay, mga nanay, bakit na ginagawa yun? Diba? Eh, siguro nainggit. May kotse kang Tesla, sugatan ko eh. Hindi na lang may camera, no? May camera. Meron na dito yung isa eh. Hindi lang ata isa. Na Tesla? Oo. Meron. Tesla. Pero ito may comment yung may-ari, yung nag-record ng Tesla. Napansin niya, yung Tesla car, walang plate, walang plaka. Bakit nga pa? Kasi ganito, pag magre-register ka pala ng kotse, titignan nila yung tinatawag na yung X number, yung number ng makina. Eh pagdigin yan sa hood ng Tesla, walang makina. Saan mo kukunin yung So hindi mo siya pwede register kasi walang makina. Yun sabi ko, okay, sige. Ganun ng Paano nga yun? Hindi, magkakaroon. May plaka siya. Hindi, ang plaka niya, Tesla, pero hindi Philippine register. Oo. May plaka siya, kaso nakalagay Tesla. Hindi plaka na Philippine. mismo. Hindi, pagka matik na yun, pagka nabasa mo na agad, Tesla to. Paano kung ba 10 Tesla yan? Huwag naman sana makasagasa yung isang Tesla. Di paano yun? Pero ito lang, kung ba makasagasa isang Tesla, madali lang yun eh. Tawag ka sa Tesla company, hello, patingin niya ng record na dumaan dito sa lugar na to, na Tesla. Ito nga yung sistema din, di ba? Siguro walang driver yun. Ngayon, naka-aksidente. Sino kakasuhan? Pag walang driver. Walang driver yun. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Kasi, sa ngayon kasi, bawal pa mag-drive mag-isa yung kotse. Dapat may nakasakay na driver. Pero balang araw, sabi ni Elon, kumbaga inaayos yung tinatawag na technicalities niya yan, yung yun eh. Halimbawa nga, nakasagasa. O sinong sa mananagot. Eto ngayon, hindi katulad ng tao, pag nakasagasa, pwedeng magsinungaling, pwedeng may camera. Yung Tesla, makasagasa, malalaman mo, kung kasi di ba, ewan ko lang kung nakapanood ka na, may mga tao na hindi naman masasagasaan. Dadambahin yung sa Russian dami yun eh. Dadambahin yung nakaparadang kotse, bag. Kasi umpog yung sarili niya doon, dugo-dugo to. Nakakamera siya. Saan dyan, Tesla ata niya eh. Pagka alam na may peligro, kaya alam na mga aksidente, nakakaiwas na. Humihinto. Kaya siguro ngayon, bukod sa isa, may camera na. Ngayon, pagka alam na mga aksidente na, may kita niya po sino yung mali doon. Diba? Alam mo kagad. Oo, bagal yun. Kaya, saka may mga matatapang na YouTuber, Tesla, pinaandar nila. Bigla siyang tatanong sa gitna. Nakakatakot yun tetestingin yung tinatawag na autonomous driving. Kung hihinto siya. So far, wala pa namang nasasagasaan. Pag hinto ang ganyan, hinto talaga yung Tesla. Tindi nun. Pero ako, kahit na marunong huminto yan, hindi ko gagawin yun. Malay mo. Diba? Pero yun ang pero ang ginawa ni Elon Musk yata, nireprogram yung kotse kasi hindi pwede yung na magdadrive na. Kasi dati, meron ka lang, pwede mo siya gamitin kasi sa cellphone eh. Yung cellphone mo, walang sakay. So, sa halip na pupunta ka doon, yung tinatawag na summon. Pipindutin mo lang sa cellphone mo, pupunta sa Tesla. Paano kung biglang may tumalon sa gitna nun? Magpapasagasa talaga para na masiraan yung Tesla. Hindi, may camera. Hindi. Kumbaga, ang hindi, namatay ako eh. Kasi nagulat ako, bigla ko tumunog. Kumbaga, katiran lang. Hindi, humihinto yung Tesla. Humihinto siya. Kaya, quick response. Saka ito, inactivate na ni Elon Musk, yung tinatawag na, nalimutan ko yung tawag doon. May tawag siya doon eh. Yung parang, kahit hindi kasi pwede mo siyang i-activate eh. At pwede mo i-deactivate. Pero pag meron kang tinatawag na summon, hindi siya naka-activate. Pero nabasa ng kotse na mababangga ka, hihinto 'yun. Merong dalawa ako napanood na video, yung babae nagkamali ng pindot. Sa halip na pindutin niya yung preno, ang pinindot yung gasolina. Tatama talaga sa pader. Nangyari? Huminto siya. Nasave siya nung Tesla.
Eh kung hindi yun, tapos meron pa isa, magnanay, magtatay, ganyan, maandar. Biglang may tumawid na usa. May tumawid na usa. Gumano yung Tesla, gumano. Di, oh, ang galing. Di ba? Iniwas. Oo, naiwas. Naligtas sila, magtatay. Kasi matatamaan niya talaga eh. Oh. Kaya ano yan, kumbaga, yan yung mga kasalukuyang nangyayari. Mas lalo na yan gagaling sa future kasi mas marami ng data. Mas magagaling na. So yan tinatawag ng artificial intelligence. Pero alam ba ito si Tesla, si Elon Musk, hindi lang yung autonomous Tesla ang kanyang ginagawa. Meron siyang isa pang kumpanya, artificial intelligence naman, yung kukonekta yung computer sa utak. Ganun. Halimbawa, bulag. So, yung may diferensya sa kanya yung mata. So, kahit operahan mo, hindi na makakakita. Ang gagawin, iba-bypass. Sa halip na sa mata, sa camera. Sa camera. Tapos yung camera nakakonekta doon sa utak na nakakakita. So, nakikita nung tao, yung lugar niya, paligid niya, hindi gamit ang mata, gamit camera. O, halimbawa naman tao, na walang pandinig, sira yung tenga niya. Hindi na maoperahan. Ayun ang mga inisip niya, no? Isang project niya, isang kumpanya niya. Ganon. Pero ang isang nun, hindi talaga para sa mga disabled yung project niya. Ang project niya ganito. Halimbawa ako, tulad ko, nagtatype akong ganyan. Mas mabilis ako mag-type. Pero minsan, mas mabilis ako mag-isip kasi mabilis mag-type. May limit yung kamay ko eh. So sabi niya, kung i-bypass ko na yung kamay, yung keyboard, diretso isipin ko na lang kung ano yung tatype. Mas mabilis yun. Oo. Di ba? Yun ang ano niya. Isip ka na ng isip nun. Oo, kumbaga, nakaupo kang ganyan, bilis nun. Hindi, parang kang gumigalan na eh. O meron na pero hindi pa planchado. Hindi pa Tapos ang malupit doon, nasa lamesa pa. Oo, yun nga. Nagmi-meeting tapos naagano sila tapos gagalaw-galaw na lang sila. Nasa lamesa lang. Pero pwede mo rin siguro yung monitor sa computer, no? Oo, nakakonekta sa computer. Meron niya kasi katulad nung tinatawag na virtual reality, yung maglalagay ka ng salamin ganyan, meron tayo nun eh, nakakabit sa cellphone lang. Virtual reality, hindi ko matandaan yung buong pangalan eh. Yun ang problema ko kasi yung pangalan na pero yung gamit na alala ko siya. Salamin yun, makikita mo yung paligid. So, halimbawa dito, nakasalamin ka. May makikita ka mga dinosaur dyan. May makikita ka mga Ngayon, ginamit yung ganung sistema sa paggawa ng makina. Halimbawa, gagawa ka ng kotse. So, sa suot mo yung salamin, nakikita mo dyan yung buong kotse. Tapos, isusum mo ngayon yung makina. Zoom. Nakikita mo yung camera. Tapos, papasok ka mismo dun sa camera. Doon sa kotse. Nakita mo itong na to, gumagana, ganyan. Umaandar. Kaya tumatama dito sa ganito. Alam mo na kung anong gagawin. Napakadali mag-design nun. Saka hindi katulad ng araw ngayon, may tinatawag na printer. Yung printer na yun, narinig ko na yun ng araw, pero hindi ko naintindihan. Nalimutan ko na naman ang pangalan ng printer na yun. Yung printer na yun, pwede kang gumawa ng gamit. Baso. Ipiprint mo siya. Baso talaga. Magde-design ka lang, tapos ipiprint baso. Merong mga marurunong, kinopya yung 45. Pinrint niya, yari sa plastic. 45. Tapos tinesting nila. Tinignan ko hanggang kailan bibigay yung 45. So marami-rami din sila naubos na bala. Pero kasi yon hindi siya pangmatagalan. Kung may ganung gamit na print mo pati gamit, Ngayon. hindi mo na nun. Ngayon. May ganun ba? Meron. Ito ang matindi nga eh. Yung printer na yon, pwede siya mag-print ng printer. Printer. Sa halip na bibili ka ng printer na yan, huwag ka nang bumili niyan. I-drawing mo na lang yung printer na yan, tapos i-print mo. So magkakaroon ka ng gamit na gumagawa ng gamit. Sino mag-isip nun? Yun ang ginagawa na nila ngayon eh. Pag ilalagay ko sa link dyan sa baba, ilalagay ko sa link, yung mga, nalimutan ko, 3D printer, yun. 3D. Pasensya na kayo, hindi. Minsan yung mga pangapangalan, doon ako pero 3D printer. Ito isang system. Yung mga pupunta sa Mars, kasi nga, hindi ka makapagdala doon ng maraming gamit. Kasi nga, limitado yung laman. Limitado yung laman ng rocket. So,
meron ngayong competition na magde-design ka ng printer para ipiprint mo yung bahay. Di ba? Imagine mo sa Mars, merong print, kasi ang gagawin nila, kung ano yung lupa doon, yun na yung haluan ng siguro ng semento, tapos ipiprint. Gaano kaganda yun. Pero wala pa silang, hindi pa gaano planchado yung ano. Kasi ang mga magagandang printer, ang mga nagagawa na printer na talagang maganda, yung mga alahas, singsing, ganyan, gaganda. Grabe, talagang yung mga design na imposibleng gawin, nagagawa. Oo, kasi 3D printer, kumbaga pag meron gumawa sila ng printer na plastic na bilog, pero para siyang basket. Tapos merong bola sa loob. May bola sa loob. Paano mo gagawin yun doon sa natural? Siyempre, bubuksan mo muna, lalagay mo yung bola. Pero siya hindi. May bola sa loob. Kasi nga 3D printing yun, maalog yung bola sa loob. Tapos, ano pa siya? Hindi pa isang bola. Hindi lang isang nalimutan ko naman ang tawag doon. Yung bola sa bola sa bola. Ganun. Kaya yung loob ng bola, pinrin, tapos sa loob ng bola ulit, May bola ba? tapos may bola ulit, tapos sa loob ng bola, ganyan, ilang bola yon. Na-print niya. So, natapos niya yun, napagawa na niya. Sa kasalukuyang technology, pag gagawin mo ng mano-mano yun, matagal, mahirap. Pero yun, sandali lang ginawa, parang 1 oras lang yata, o 2 oras. Diba? Kaya nga balang araw, pag meron kang ng design na, kasi may mga piyesa na mahirap gawin. Mahirap gawin. Bukod sa trial and error yan, siyempre, ito-drawing mo, gagawin mo, yung mga tinatawag na stress point, para mo malaman na okay, gagawa ka ng bago. Matagal. Pero sa 3D printing, yung gawin mo ngayon, pag ganyan mo, bakal, dito pala kailangan so mas madali na ang manufacturing. Kaya nga, magkaroon ng yung US na tinatawag na regulation. Kasi dati napiprint lang plastic. Ngayon napiprint na pati bakal, Semento. hindi lang semento, medyo magdali pa. Yung bakal lang ginto, ganyan. Yung bakal ang pinakamahirap, pero napiprint na yung bakal. Kaya pwede ka nang mag-print ng baril, Magawa, kakapkapan mo yung tao, wala namang baril. O di sa lugar na to, alam mo walang baril diyan kasi kinakapkapan yung mga bata mo. Pero pag doon sa loob, meron siya depending, gumagawa ng baril, o di yari na. Kaya sabi ko nga, iba ng araw, medyo mahihirapan na yung kasi nagsisimula na yun eh. Kunyari sikreto, pero nagsisimula na yun. Ito matindi. Nakakita ako ng paggawaan ng diamond. Diamond. Paano ginagawa yung diamond? Paano kinukuha? Yung diamond, mamiminahin yun. Pupunta ka doon sa mga ilalim ng coal, tapos nakikita mo doon yung crystal na diamond. Yan. Tapos, ikakat mo siya para maging sing-sing. Pero, meron na tinatawag ngayon na artificial diamond. Nung itinabi yung artificial diamond na yun sa totoong diamond, napakamot ng ulo yung gemologist, yung sa pawn shop. Napakamot siya ng ulo kasi kung hindi mo sinabi sa kanya na artificial yun, sasabihin niya totoo. Kaya nagkaroon na regulation yun. Ang regulation na ginawa, bawat diamond na gagawin do sa factory na yun, lalagyan ng laser etch. Lalagyan ng laser na ito ganyan, may number. Orig. Na hindi orig, siya, na fake siya. Pero, sigurado ko ba na lalagyan nila yun? Hindi ka makasigurado. Ayaw ba yung diamond yung iba, gawa sa kuko. Ayun, hindi ko alam. Paano naman, baka naman yung diamond sinasabi mo. Diamond, gawa sa kuko. Ano kuko naman yan? Yung daya, kuko ng tao. O nga, hindi alam bakit. May isang alam ko yung puwet ng baso, pero yung kuko? Hindi, kuko. Kuko. Ang kulit nga. Nagtutoy siya ng kuko, tapos inipin niya ng inipon. Tapos? Ginamit niya sa tubig, asido. Kasi, kuko natin Kumbaga parang matibay pag nabuo. Calcium yan, yung kuko natin, calcium. Pure calcium. Ngayon, parang sinasabi mong gano'n, ginawa niya rin ng
diamond. Ipinala naman niya sa Sing-Sing. Ba matindi yun? Ngayon, pag pinag-date mo yung diamond mo, tapos sa akin, diamond, kunyari, parehas yung diamond, sabihin ko, diamond din to. Masasabi mo totoo. Pero sa akin, alam ko, nakukulang yun. Kasi yung kuko, pure yan, solid yan eh. Oo. Diba, yung diamond, ganun Pero, ang ano kasi ng diamond, totoong diamond, pag sinilip mo siya, yung makikilala mo yung puwet ng baso sa diamond. Yung puwet ng baso, pag tinignan, may rainbow. May iba-ibang kulay. Ang sinilip mo. Oo, pag sinilip mo, may lalabas na ibang kulay. Pag may lumabas yan na kahit na anong kulay, fake yan. Fake yun. Yung totoong diamond, pag sinilip mo, walang kulay, wala. Kahit na sa paligid niya maraming kulay, yun, wala ka makikita kulay. Yun ang original diamond. Pero yung sinasabi kong fake diamond, dalawang klase yata yung gumagawa. Yung isa taga-Russia, hindi siya nakagawa ng clear diamond. Ang naggawa niya, yellow. Yeah, pero pag sinilip mo, clear pa rin. Yellow lang makikita mo. Paano nangyari? Yellow lang siya. Matindi yun. Ang binibenta niya dati, yung napanood ko sa internet, ang binibenta niya yung gadget. So sabi nung bibili, sige, igawa mo ako ng diamond. Pagka nagawa mo, order ako siya yung madami. Sabi niya gano'n. So gumawa nga siya. Clear talaga. Pinakita sa pawn shop. Okay naman. Oh, pero fake yun. Fake yun, pero makikita mo original. Pag hindi ka kumibo, dala-dala mo siya. Sing-sing, ginawa mo sing-sing. Iyan mo, peso saan na ako, magkano yan? Ganyan. Talagang hindi nila maano na fake yun. Kasi magaling yung kaya sabi ko nga, paano kaya sa ginto? Pwede kaya yun? Kasi yung diamond, pero magaling gumawa. Magaling mo, kaya yun, top secret yung paggawaan. Top secret. And paano nalaman? Na ganun. Yung alin? Na peke. Hindi, yun nga. Ang paraan para malaman na peke siya, na kailangan lang, makita mo yung number. Pero kung hindi mo makita yung number, yan? Tunay yan. Yan problema, nalaman yung tunay sa hindi. Paano kung sigurado ka ba na yung gumagawang manufacturer nun, lalagyan nyo ng laser etch? Hindi ka sigurado. Madilim. Yan ang doon. Hindi sigurado. Ba't ganito yung popcorn mo? Pero ito matindi. Di ba? Alam natin ginto mahal. Pero may mas mahal pa sa ginto. Ginagawang sing-sing. Hindi silver. Hindi diamante. Mas mahal pa siya sa diamante. Titanium. Nagulat nga ako. Sabi ko, yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko siya ni-research eh. Pero nagulat ako, mahal niya siya kasi meron akong yung bayaw, yung hipag ko, yung wedding ring nila, yari sa titanium. So kung titingnan mo siya, para siyang silver. Parang ganito, ito, hindi siya mukhang silver. Para siya, kasi yung tinatawag na Gold, ano ba yan? White gold. White gold. Pero silver to. Pero white gold eh. Pero yun, siya, kung titignan mo, parang silver lang. Parang karaniwang silver. Pero mahal pala yun. Mas mahal pa sa ginto. Ayun yung iba na hindi alam na fake yan. Pero hindi alam. Laling mga white gold. Kung titignan mo yung white gold, mga fake yan eh. White gold, kung titignan mo, mga fake yan. May ganun ako noon. Ano yung white gold na silver ang kulay pero gold. Ganon. Parang ganito rin white gold. Ano ba yan? Gold-plated naman yata yun. Ano lang ito? Tanso lang ito. Tanso. Di ba? Yan ba kaya sinasabi ng natanso? Dito sa sa Baguio, nauusad yun yung tinatawag na bara ng ginto. Baguio? Ang dami naman ito sa Baguio. Ngayon, sabi nila, testing ko yan. Ang gagawin nila, magbibigay ng kapiraso. Ito, i-testing mo. Pag pinatest, totoo naman na ginto. Yung tenes, pero yung buong bara, hindi ka sigurado din. Kung bibili ka ng bara ng ginto, bumili ka sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Totoo yun. Yan ang yan. Meron akong nakausap dati ng isang British citizen, sabi niya. Napagbenta ba ng ginto? Hindi ako nagbebenta. Hindi ako mahilig magbenta. Nag-best na napagbenta ng ginto eh. Bracelet ka kuntas. Saan galing? Tropa lang din. Ang malupit nga saan ako ng tropa? Hindi ko alam. Itong malupit doon, hindi may naloob yun eh.
Bak, sumama ako. Bigyan kong ginto. Ano natin malalaman yan na kung ginto yan? Gano'n, yung ginto nga to, tara. Pinaloko ko na sa sa bilyan, yung nag-aas mga labas, gawa ng relo, benta ng bilyan ng ginto. Itropa ko yung sa Milas Piñas. Tapos, shoutout na yun. Hindi ko nababanting kung sino yun. Shoutout din sa mga taga Las Piñas. Benta ko ginto, no? Ang kulit nga yan, ito pa, malupit, ha? Ang laki ng presyo, pinababaan. Tapos, kada tanong namin, nababawasan, kikis-kes. Tapos, napataan ng asido, yung pala, ultimo gano'ng kapiranggot, nababawasan na yun. Nababawas na rin yung timbang. Ay, hindi naman. Maliit. Masyado maliit lang yun. Pero nababawasan pa ng timbang, di ba? Ay, sobrang naman kaskas nun. Grabe. Doon nga na nakikita ngayon, yung tulapon ng alahas. Yung imbre na agad ako, sabi sa akin, pre, bayaran ng sito. Kasi pagka ito yung inilak mo pa sa iba, pabawas siya, mamura yung ano mo, hindi mo alam. Kasi ano, ginto yan. Doon yung tinuro sa akin kung anong klase mga ginto, silver. Kaya ang baba ng presyo niya, ikaw lang yun ang baba ng presyo niya. Ngayon, di pa tuloy kami sa kabila. Pababa ng presyo, alam mo yung bandang huli namin pinuntahan. Ang laki ng presyo, wala pa sa kalahati ng pinipresyo nila. Binahinta agad namin, ikaw pala, kumalo na ng 4-5. Ikaw lang, isang piraso lang yun. Pero solid na ikaw. Solid. Sabi nga, kung may pares yun, malamang 8-8 mga nasa 10 yun. Tapos binenta naman namin yung bracelet. Parang duda ako saan nanggaling yun. Oo nga, saan galing si tropa yun. Natulog ako, ginising lang ako eh. Loko yung tropa. Tapos, nagkahati raw siya rin eh. May kahati ka. Nagkahati pa. Ang pinalabas na, peki daw. Hindi daw ginto. Umuha na lang din noon. Sige, bibigyan na lang kita ng ganito. Sige. Sabihin mo, peki oo. Hindi naman sigurado. Kaya wala rin alam yung tropa niya eh. Oo nga, peki yan, di ba? Pero ginto talaga. Wala na kinita nang. Dati yan, magiginto sana kami sa may riluan kasi kami nung araw sa Paco. Ngayon, mag-ano sana kami, magbibili nga ng ginto. Nalaman namin, balikwento rin lang, hindi naman namin sigurado siya. Na karamihan ng mga nagbebenta ng ganyan, hindi naman talaga kanila yung alahas. So, hindi ko nasasabi ko saan galing, pero hindi kanila. Pero bebenta nila. Ngayon, bebenta na kahit magkano presyo, kasi mabenta lang. So, ito ang siste. Oras na mabenta yun, at nahuli siya na, saan galing yan? Hindi pala kanya, kung saan niya nakuha. Yung nakabili, kakasuhan. Ang tawag doon, ito ko yung tawag naman. Anti-fleecing yata ito. Hindi ko matandaan yung kaso eh. Basta may kaso yun. Ba't hindi pa siya nagnakaw? Oo, may kaso yun. Yung kaso ng bumili ng nakaw. Hindi mo alam na nakaw eh. Malay mo. Kasi minsan, totoo naman mukhang totoo naman yung nagbenta. Ang ayos-ayos ng itsura. Oh. Siyempre, hindi mo malalaman yun. Hanggat andyan na yung polis. Pero yun, kung mauhuli siya. Minsan, hindi naman nahuhuli. Pero, hindi namin tinuloy yung ganun. Ayaw namin na masangkot sa kung ano man. So, di kami nag-anong alahas, puro relo, paggawa na relo. Gawaan talaga na relo yung namin. So, yun ang, doon kami kumikita. Pero ito, nung araw, hindi lang ginto yung, meron din yung mga dollar. Fake dollar naman. Nauso yung mga gumagawa ng fake dollar. Alam mo sa mall? Mark money. Alam mo sa mall, hindi mark money. Talagang fake. Sa mall, hindi. Iba naman ang mark money. Mark money, fake yung totoo yun eh. Hindi. Yung hindi mark money tawag doon. Ang mark money, totoong pera, lalagyan ng mark. Mark money. Hindi. Hindi naman ito yung mark. Mark money, talagang pares ang talagang pera. Ganun? Mark money, nagamit mga pan-ride, mga police. Hindi, totoong pera yun. Hindi. Mark money. May photo dyan eh. May gumagawa nun. May gumagawa ng mark money. Ng pera. Pero ito yung Nagkaroon kami nun eh, mark money. Hindi. Ito. Nung dito sa nagtrabaho ko sa isang mall, di ko nasabihin ko saan lugar. Meron kami nakausap na magnanay daw. Magnanay daw sila. So, hindi daw mapalitan yung kanyang dollar kasi yung paliwanag siya, kesyo, ganyan. Pero walang kwenta yung paliwanag. Wala. Paliwanag lang. Ngayon, ito naman boss ko, na medyo mahilig sa babae. Ang ganda ng babae. Anak daw niya, yung anak niya, parang wala namang kwenta. Pangit eh. Anak daw niya, di sige, anak. Tapos yung amo ko, natuwa kasi mura lang.
Binili niya. O yan. E nung makaalis na, i-deposit nun kasi meron siyang dollar account. I-deposit na ngayon. Sinabi siya ng bangko, fake yung kanyang dollar. Fake yung kanyang dollar. Yung ginawa niya ngayon. Habulin niya yung babae, pero hindi naman niya nakita na, wala na. Nung araw, hindi pa uso yung mga CCTV, wala pa yan. Hindi pa ano. Kaya, 2000 na nga. Kailan lang, pero nung araw, kahit sa mall, hindi pa ano yung mga CCTV. Kailan lang yung mga CCTV. Ang uso noon, yung papadrawing yung mukha, ang tawag doon. Oo. Di ba, Nay, naman uso nga, nakita ko ba yung mukha? Drawing mo, no? Pero madali na maano yun kasi mag-makeup lang ng kakaiba yung tao eh. Tapos, pagkatapos ng ginawa niya, alisin niya makeup niya, wala na, diba? Ganyan. May talaga, kumbaga, nung araw madali mamiki ng dollar. Ngayon hindi na. Mahirap na kasi may security. Bukod doon sa security threat, meron pa sa mga tinatawag na QR. Katakot-takot ang QR, grabe. Saka ang ganda ng dollar. Ginasusan talaga. Ginasusan. Pero ito ang siste. May perang hindi napupunit eh, ganun din, no? Ha? May perang hindi napupunit. Hindi, yun nga eh. Yun nga yung sasabihin ko eh. Ito system, merong bansa, Canada. Ang pera nila, hindi papel yung ginamit, tela. Tela ba yun? Hindi Tela yun. Eh ano yun? Parang, parang tansi yun. Tela nga. Tansay na, Yung tansi, pag samasamahin mo, tela yun. Pero ang matindi nun, yung technology nila kasi dinesign nila yung pera para sa malamig at mainit kasi nag-yelo sa kanila eh. Yung kasing yung pera nabasa tapos naging yelo. Ganun yung durog. Pero yun sabi nila hindi na ano. So, kumbaga, eto ngayon ang siste sa dollar, balik tayo sa dollar. Nung araw, kapag magpapagawa ka ng dollar, katumbas ginto. Sa Pilipinas, ganun din. Magpapagawa ka ng 1 milyong peso sa Bangko Sentral. Papalitan mo ng 1 milyong halaga ng ginto. Ganyan yan. Pero ngayon, hindi na. Sa Amerika, hindi. Gumagawa sila ng dollar, ang katumbas, hindi ginto. Ang katumbas, tiwala. Tiwala lang. Tiwala ka sa dollar. Ganun. Trust lang. Yun nung time na yun, na nung malaman nung isang grupo o individual, kasi hanggang ngayon hindi alam kung grupo o individual, nagwala yun, ginawa niya, inilabas niya yung Bitcoin. Meron na. Hello. Kung sino naman yung dyan, merong gano'n. Okay, wala pa. Ito. Ito na naman. Hindi ba yan? Wala, merong sa ibang ano yan. Yung Bitcoin kasi, electronic, cryptocurrency. Nung lumabas siya, nung panahon na ginawa ng Amerika, na naggawa sila ng pera na hindi katumbas ang ginto. Kasi, kung titingnan mo siya, ang papel, yung US dollar, wala yung value. Kasi wala ang katumbas eh. So, ang ginawa ng Amerika, hindi, magtiwala ka sa akin, ito, trust. May trust, yung sabi, tiwala lang. Ngayon, ang dollar ginagamit ng buong mundo. So, tiwala ang buong mundo sa dollar na hawak mo. Yan. Fiat currency ang tawag doon. Fiat currency. Ngayon, inilabas nga to. Ngayon, kaya ko sinabing individual o grupo itong naglabas ng Bitcoin kasi hanggang ngayon, hindi siya nakikita. Hindi siya kilala. Hindi nagpakilala. Yung grupo? Ang pangalan niya, Satoshi something. Ganyan. Pero, hinanap na yun siya. Walang nakita. Hanggang ngayon, di alam kung totoong tao ba siya o grupo o isang tao. Ngayon, siyempre, yung mga tao nag-iisip, sino ba yung mga gagaling na mga hacker? Kasi may time sa Amerika na lumabas yung mga hacker. Sino yun? Sila Bill Gates. Sila yung gumawa ng Apple. Yan. Ewan ko lang si Elon Musk kung kasama doon. Kumbaga, nandoon din sa circle nila. Ngayon sabi, ano nga kaya? Baka ginawa ni Bill Gates yun. O kaya baka ginawa ni Elon Musk. Kasi sila yung magagaling mag-program eh. Ang kaibahan ng cryptocurrency sa lahat ng software, yung cryptocurrency,
madali siyang mabasa. Madali siyang makopya, pero hindi mo Hindi mo siya, alam kung sino ba. hindi mo alam kung saan galing. Pero kahit madali mo siyang kopyahin, hindi mo siya madadaya. Bakit? O halimbawa ako, nagpadala ako ng, meron ako 100 bitcoins. Nagpadala ako sa iyo ng 10. Binabawasan na yung bitcoin ko. Di ba? Kasi electronic lang yun, pwede ko i-copy, pero hindi. Mayroon doon tinatawag na blockchain. Yung blockchain na yon, hindi mo yun pwedeng i-duplicate. Kasi ganito yan. Ganito kasi ang sistema ng Bitcoin. Ako, may Bitcoin. Bago makaroon sa'yo, ledger ko muna, ililista. So, dadaan yan sa isang computer. Ledger nila, ililista. Bago siya papadala sa'yo. Lumipas ang panahon, nalaman nila, kasi pagka ledger nila yan, may Bitcoin na nagagawa, namimina. Nakikreate ng Bitcoin. So, kumikita yung computer namin na kung saan ka nag-ledger o naglista para dumaan sa kanya. Pero hindi nababawasan yung hindi nababawasan. Pero ngayon nababawasan na. Doon naman nababawas yan, doon sa mga wallet. Okay, yan na natin. Ibang topic yun. Okay. Paano siya hindi nadadaya? Halimbawa, nung araw, isang computer lang ang nakakonekta niyan. Pero ngayon, kahit sino pwede maging ledger. Kahit sino pwedeng maging Bitcoin miner. Mga miner tawag doon. Bawa ako, may computer ako, connect ako sa network. O sige, magmamine ako. So, pagka may magpapadala ng Bitcoin, dadaan sa akin. So, kikita ko doon. Ang dami na ngayon. Hindi lang isa. So, yung isang Bitcoin, maring dadaanan yan, 5, 10. Ito ang system. Hindi mo makakopya yung ginawa niya. Bakit na? Hindi mo alam kung nasaan sila Paano mo makakopyahin yun? Saka ito. Hindi mo nga malaman kung sino gumawa pala, no? Hindi alam. Tapos ito, duktong-duktong yun. Duktong-duktong, series, kumbaga, ito, patong dito, patong doon, patong doon, patong. Hindi ka pwedeng magano sa ilalim. Hindi, doon kasi babaw. Ganyan. So, hindi mo siya matadaya. Yun ang ng Bitcoin. Ang ginawa nung kung sino man nang gumawa kung si Satoshi, ang ginawa niya, parang, lang yata, 50% o 60%, ganun, kung ako nagkakamali, ang inilabas niya na Bitcoin. Yung iba kanya na. Nung araw, nung meron akong internet cafe dyan, naglagay ako ng miner. So, kumita ako ng 20 Bitcoins. Nung araw, wala naman pumapansin yan. So, hindi ko pinansin, pinaliwala ako. Bitcoin. Biglang pumalo ang Bitcoin. Grabe, nung araw, ang presyo lang niya na isang piraso, 20 pesos. Nung araw. Ngayon, nasa huling ko kita ko 800,000. Ang isa. Grabe, sayang naman. Wala akong magawa. Hindi ko na alam yung password Electronic yun Kung mahula ko yung password, magaling ako. Ang haba kaya nun. Ang tinatawag na yung tinatawag na 128 keys. Paano mahulaan yun? 1 in a billion, hindi mo nagawa. Yan ng Bitcoin. Kaya nga yung tinatawag na safe currency. Kasi meron pa yun Bitcoin. May bumibili, may nagbebenta. Ang standard na presyo yan, nung isang araw na tinignan, para 800 na yata. Sa dollar siya, mga 16. Kasi ako nagkakamali. Ganyan. Kumbaga, nung araw, binabaliwala yan ngayon, hindi na pwede kasi marami na naging milyonary niyan. Kasi sa Pilipinas yan, ganun na yun. Ito yung Bitcoin, ganyan, di pinapasin. Biglang gumalaw. Pagdating dito, ang dami nagsibili. Kasi ang stand yun, buy and sell. Bibili ka, benta mo. Pag mababa, bili ka. Pag mataas, benta mo. Ang ginawa ng iba, pagtaas na saka bumili. Di syempre, bumaba. Di ipit ang pera nila doon. So, pag binenta nila ng palugi yun, wala na yung pera nila. So, ang isa lang ang gagawin doon, hawakan mo na, huwag mo ibenta. Antayin mo ulit tumaas. Ngayon, papataas na naman. Papataas na naman ng Bitcoin. Kaya, kung bibili ka ng Bitcoin, bili ka na ngayon. Magkano bili? Bili ka ng halagang 100 piso. Halagang 50 pesos. Magkano na mo? Tapos pabayaan mo siya. Huwag mo naintindihin. Andyan lang yan. Yan ang ginagawa ko. Yung dati, bumili ako ng 20 pesos na Bitcoin. 20 pesos lang. Hindi ko alam magkano yung number na yun. So, napabayaan ko na hindi ko na inintindi. Nung nangailangan ako ng pera, sinilip ko, nasa 200 na. Di binitro ko. Tubo na ako doon. 20 pesos lang, 200.
Ganyan. Kaya ang Bitcoin, ano yan, kumbaga, buy and sell. Pag mababa, ang time siya bumaba, bili ka ngayon. Pag taas niya, benta. Ayun, ano siya, na Bitcoin, hindi. Iinom ng tubig. Kaya nga sabi ko nga, yan, isa yan sa ano. Sa ngayon, Halimbawa, nandito. Meron ka yung paggawa ng pera, meron nga, di ba nabad mo yung anong klaseng pera? Cryptocurrency. Hindi, pera hindi sa bansa. Ay, sino bibili nun? Ikaw, hindi, meron ang gano'n, meron ang makina. Nagawaan. Oo. Magaling ka. No? Magaling ka. Mahirap naman pag mahirap maggawa ng pera ngayon. Ha? Mahirap gumawa. Hindi ka tulad ng araw. Ang sistema, may nagtatrabaho sa mismo gawa ng pera. Drum yung inaawak ng pera kasi gumagawa siya ng pera sa bangko eh. Oo. Siyempre, hindi nila naman matalino halimbawa, pumasok ka doon, tapos lahat ng makina na, kasi pagka meron kang isip malalaman mo kung paano yung style, design, di ba? Kasi ikaw mismo magpapagawa ng makina na yun. Hindi ka ito magiging illegal yun, di ba? Oo, illegal yun. Illegal yun, pero ang dating, kuha mo yung copy mo yung pera. Siguro pag nangyari, binaruan na siguro, no? Hindi. Hindi ba? Oo. Malitrace nila na... Malalaman. Alam mo kami dati, bumili ako ng printer. Ganda ng printer. Sinubo ko lang. Nagprint ako ng pera. Tinabi kong ganyan. Pag bihira yan, ako mismo, naloko ko sarili ko eh. Totoo siya. Pero mahalata mo lang pag kinarampol mo. Kasi makapal yung papel eh. Ang pera kasi, hindi lang basta design, tinta, hindi. Pati yung papel. Kailangan makakuha ka ng papel. Eh, ang ginawa ng mga gobyerno ngayon, yung papel, hindi papel, kundi tela. Tapos, nilagyan na ng mga security features. Ano yung security features? Merong mga tinatawag na invisible, feature. Yung pag ginignan mo sa araw, mahirap gawin yun. Watermark, ganyan. Mahirap. Pero ito, kung gusto mong gumawa ng pera, hindi perang papel ang gawin mo. Cryptocurrency. Katulad ng Bitcoin. Kaya ngayon, hindi lang Bitcoin. Merong Ethereum, merong Bitcoin Cash. Marami kasi. Ito ang matindi doon sa ginawa ni Satoshi. Yung technology na yan, open source. Kahit sino pwede mag-aral nun. At kahit sino pwede gumawa ng cryptocurrency. Actually ako, meron ako di-develop na cryptocurrency. Hindi ko pa lang nilalabas. Yung cryptocurrency na yun, pwede silang bumili sa'yo. Ngayon, depende kung ano. Marami nang gumagawa, kaya yung iba, gumawa ng cryptocurrency katulad ng si Pacquiao daw, paggawa ng cryptocurrency. Celebrity, sport celebrity. Gumawa sila ng sariling cryptocurrency. Hindi pumutok. Hindi bumenta kasi sila lang eh. Kaya nga, meron ka malaking grupo, ito, bigyan ko kayo ng tip. Meron ka malaking grupo. Popular ka, YouTuber. Gumawa ka ng sarili mong Bitcoin. Gumawa ka ng sarili mong cryptocurrency. May posibilidad na tataas yun kasi marami kayong gumagamit. Yan ang ng cryptocurrency. Pag mas maraming gumagamit, tumataas ang halaga. Kasi parang katulad sa katulad sa pagkain. Ganun. Katulad sa pagkain. Hindi lang pagkain, katulad sa ibang item. Yung tinatawag na supply and demand. Pag mas maraming nabili, bababa ang presyo. Ay, tataas presyo. Pag mas marami yung produkto dyan, bababa presyo. Yung Bitcoin ngayon, kukunti lang, kaya tumaas ang presyo. Kaya kung meron kang cryptocurrency, maraming bumili, tataas ang presyo nun. Kaya kung gusto mong magkaroon sarili mo pera na legal, actually, mayroong bansa sabi, legal daw yung cryptocurrency, yung Bitcoin. Hindi na nga pwede sabihin yun. Bakit nga sinasabing illegal? Kasi, hindi naka-register sa central bank. Hindi mo pwede register yun eh. Paano mo re-register yun? Hindi mo lang saan galing, hindi mo lang saan pupunta. Kahit na may computer ka, saka ito hindi siya sekreto. Hayagan siya nandiyan, nakita mo doon yung tinatawag na code, nandiyan, kita mo sa blockchain. Nakita mo dyan, nandiyan yung code. Kaya nga meron ka nga sabihin, padala akong Bitcoin sa'yo. Okay na nga, patingin ng code. Halata mo na. Pag wala siya na ipakita ng code, wala yan. hindi mo siya pwedeng na magpanggap ka na
pinadalan, tapos hindi natanggap, hindi pwede yun. Diba? Kaya ito pa, isa ka mo, maraming Bitcoin, nagkahanap. Kasi iba hindi marunong. Technology yan eh. Kaya iba yung pinadala niyang Ano code. tawag din ka rin din, yung parang makina na maliit na gawa ng pera. Meron lang yung mga pulis. Tayo, Wala namang ganun. yung ganyan Ano lang. yun? Kasi suot lang ng papel na pera. Wala, baka magic yan yung sabi Hindi, mo. hindi ko pala alam yun. Magic yan. Hindi mo alam pala yun. Oh, Magic magic. money, gumagawa ng money. Mga pulis may gawa nun. Magic yan. Pulis lang ang meron. Mark money, mabibili mo kahit saan eh. Yung nga. Yung mga ginagawa fake nun, money, sa ngayon may nabebentang mga, itong matindi nga, gulat nga ako eh, dito sa San Juan. Meron lugar diyan nagbebenta ng mga antique na coin na pera. Tapos merong isang lugar doon na binibenta nila, nakalagay talaga fake. Alam na fake. Pero pag tinignan mo, ang ganda. hindi Mas mo- mahal pa yung halaga nun kaysa doon sa tunay. Mas mahal pa siya. Kasi bakit mahal yan? Kita mo ang ganda eh. Pero alam mo fake. Pero pag alam mo lang kung sinabi sa'yo. So, fake. Okay, ang ginawa nila, kada isang pera, nilagyan nila ng tatak na fake kasi talagang totoong-totoo. Totoong-totoo siya na akala mo, lahat, pati ang ganda. Kaya kung hindi na sinabi na fake, hindi sabihin ko, tunay. Yung coin, coin. May mga coin sa mga arcade, di ba? Pwede ka magsapagawa ng sarili mong coin. Oo. Mga Coin. CBQ. Coin, ayos ka. Magkano isang coin? 10 pesos? Di ba? 5 piso. Mga Oo. token. 10 pesos na yata ngayon. Mga token. Ang dami ganyan eh. Aba, gagawin mo ganito. Nakapaglaro ka lang dun, sariling pera nila eh. Kaya nga ang ginagawa ng iba ganito, bibili ng coin ngayon. Kasi matagal bago gumawa ulit ng ibang design eh. Bili ka, mura pa yung coin ngayon, tabi mo lang. Tapos siguro mga 1-2 taon, balik ka doon. Marami kang coin, palit mo. Kasi pwede palit eh. Iba na halaga nun, mas mahal na. Kasi nabili mo dati 5 piso, nung pagbalik mo, hindi na 5 piso yun, 10 piso na. O di yung binili mong 100 piso, katumbas na 200. O di, ayos yun. Di ba? Kami may mga kalokohan ako na, pwede na, gawin ko nga yan. Pero hindi ko ginagawa. Yan, narinig ninyo dito yung tip. Ala, huwag nyo gagawin yan. Baka sabihin nyo, ako nagturo, huwag nyo, yan. Pero pwede yun, ha? pwede yun. Diba? Kasi yung design ng coin, matagal bago magpalit. Kasi mahal magpagawa ng nung may blank na stamp. Mahal magpagawa nun. Kasi kaya nga talagang gawin yun eh. Oo, di ba? Meron din yung token naman. Toing, ginagano lang yan. Ganun lang yan, stamp. Pera ng SM. Kaya nga pero ito may time sa Pilipinas na nawala ng mga coin. Pero kung gagawin mo doon, sige, hindi natin meron kang galon. Oo. Magbabanto sa hawakan. Ay, hindi. Mamaya, yung piso isa nun. Oo. SM. Sa SM ko magbibenta, otras isa. Nakapaglalon na. Yari ka doon. Registered yun eh. Pero hindi yan ng Bangko Sentral Hindi yan ng Bangko Sentral. Kaya nga sabi ko nga, pag isa ngayon, yung ina mo talaga. Parang dati, uso yung video 1, ganun din. Yung video 1, Ano yun? yung video 1 sa isang ate, yung video 1, Oo. mga piso net, gano'n. Nagkano kami yan nagbutis kami ng piso. Yung piso, hindi kailangan makapaglaro ka ng isa kung naglagay ka ng piso. Ngayon namin, nagbutas kami ng piso. Hindi namin ng tanse. Di ba, mag-click lang yung makapaglaro ka na pag naglagay ka ng piso. Oo. Yun yung mga ginawa namin, kada gano'n, makapaglaro ka na. Piso na na kami ng kabig na kami ng abig ng pahon. Ano kasawang gano'n eh. Piso lang, dinaya mo ba? Nakapaglaro na kami kahit hanggang umaga eh. Nakakala ng mayari eh. Laki ng kita niya, no? Pagtingin niya, saan ang kita? Walang kita. Magkapaglaro siya, si Bobo ka. Walang hinuhulog pala yun. Pumutok din yun eh. Kung paano nalaman. Oo, kasi babantayan nun. Hindi, saka yun eh. Minsan kwentado na ng may-ari kung magkano kikitain niya. Kasi kung piso-piso lang, kwentahin mo yun, di ba? Piso-piso. Alam na may-aring kukwentahin. Kaya nga pag tingin yan, tutulang kita, kawawa yung doon, caretaker. Walang yan, kinukupitan mo. Kinukupitan daw siya, hindi naman.
Diba? Ano yung nag-start? Ano yung matandaan? Stress. Na-stress? Hindi ba? Stress. 10 minutes pa lang. Hello, shoutout sa mga ano oras na. Ay, hindi. Gas pa. Oh. Yes, those times mula. Hindi. So, alas 3. So, may tayo isang oras. No? Isang oras na? Yung oras na, mabilis. Kaya nga, hindi. Ano yan eh, yung pera, marami ng ano ngayon. Dumadating na tayo doon sa time na tinatawag na cashless society. Ano yung cashless society? Wala ka nang dala-dalang cash or electronic. Ito nga, may Sa bansa, hindi na kailangan ng pera. yung ayuda, di ba may ayuda ngayon na ano. Ginawa nitong ano, kasi nga may iba nakakalusot. Napupunta ko kani-kanino. Ang ginawa ng DSWD, pinadala through Paymaya. Eto ngayon, meron akong kakilala na lumapit sa akin. Hindi niya upgraded yung Paymaya niya. Hindi niya nga makakuha ngayon yung kanyang pera. Yung mga kapalyakan din. Kailangan niya ng ID. ID ng SS? Hindi, government issued ID. Ang ano doon, kailangan niya ng, kung hindi PRC, passport, post office, SSS, MID, universal ID. Oh. Yung government issued ID. Yan ang ano, hindi pwede basta ID lang, hindi tinatanggap. Kaya nga maganda yun eh. Kaya sigurado ka, yung padadala mo, yung taong Yun talaga. may-ari. Kasi hindi mo pwede dayain si Paymaya. Kasi si Paymaya, electronic, ano yan, kumbaga ano ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano sila, kaya ang tawag dito. Pero makukuha niya naman yun. Oo, nandun lang. Magkano yung laman nun? Nung alam niya, ang laman lang nung 8,000. Nung tinignan namin, 16,000 na. Paano nangyari yun? Eh kasi, dalawang ulog na. 2,8. 2,8. Nung June, nagpadala ng June sa kanya. Binhulog ng June. Kung sakali, ano pala na, hindi naman na, kung sakali pala, halimbawa, ang din, no, mandirigma ka, na naman, ano kanya, manggugulang no, na tao. So, Ngani, kung malas sila na pagtanungan nila, gano'n, no? Ang alam niya, 8K, di ba? Oo. Tapos, siyempre, ikaw, tama na, 16K, di ba? mm. Sige, ako nang bahala rito, siyempre, pahig na yun, di ba? Sige, ako nang bahala rito, mukha natin makuha to. Oo. Kumuha ka na lang ng ano, kumuha ka na lang ng ID mo, nang bahala rito. Oh. Kalahati lang mo. Kalahati, meron nga, no? Pero ganito eh, may record kasi yun. Hindi, kung pupunitin mo lahat, eh, wala ka alam. Hindi, electronic nga eh. Eh, wala nang, ano yun eh. Wala nang alam yun eh. No, yun lang. Di ba? Oo, yan ang kaibahan ng aral sa hindi aral. Wala nang alam yun. Oo, Basta kasi- makakap ka ng pera yun. Sa ngayon, Sibat na yun. standard na yung cellphone. Pero hindi lahat. Eh, yun ang pagkakamali ng gobyerno kasi hindi ko alam kung sino yung tinanong nila. Kasi totoo naman na majority sa mga Pilipino marami nang may cellphone. Pero hindi lahat, sarili niya yung cellphone. Yung iba nakikihiram lang. Kasi mura ang bumili ng SIM eh. Kano lang ang SIM. Hindi mo i-register. So kada SIM kasi, pwede mo i-register. Kada SIM sa isang pangalan, pwede. Pero, kapag ni-register mo na yan, hindi mo makukuha yung pera. Kasi kailangan government issued ID. Kaya medyo safe din yun. Ngayon, ang mangyari kasi, sabihin natin, minandaya. Nagbigay siya ng telephone number, pangalan. Nilagyan ng pondo ng gobyerno. Nandun lang yung pera. Hindi niya makukuha. So, hindi nga nandaya, ang problema, hindi makukuha. Kasi kung minsan may taong ganyan eh, hindi totoong pangalan ang ibinigay kasi natatakot. Meron ganyan. So, pangalan ng kung sino-sino. Pag lumabas sa ID, ipapangalan ka, ipa-OC daw yung tinatawag na microchip. Lalagyan ka ng microchip, tapos, pag meron ka na yan, doon ka pala makakapagnegosyo. Doon ka pa makakapagbenta, makakabili, etc. Pero, sa ngayon, sa present, hindi mo na kailangan ng microchip. Hindi mo na kailangan. Kasi ganito eh, meron kasi nakasulat sa Bible yung tinatawag na 666. Yung 666, tatak yun, ilalagay dito, o kaya dito sa noo. Pag wala kang tatak ng bis na 666, hindi ka makakapagnegosyo. Yun yung sinasakyan ng ibang Christian na, naku, ito na, simula na yung 666. Pero hindi mo, sa ngayon, sa present, hindi mo kailangan ng tatak. Hindi mo kailangan ng para sa ganun kasi, meron ng mga tinatawag na DNA. May tinatawag na eye scanner. Ano yung eye scanner? Fingerprint scanner. Tatapat mo yung fingerprint mo, i-scan yung fingerprint mo,
saka pala papasok. Yung cellphone ko, fingerprint scanner yan. Hindi na ako mag-ano ng passport. Lagay ko lang ng password, lagay ko lang na ganyan. Babasahin na ng CP. Yung iba, face recognition. Iharap mo yung camera ng ganyan, iharap mo yung cellphone mo, bubukas. Tinanggal ko yung ito sa isang cellphone. Bukas na, parang ganito naman yung yung may nagnakaw din eh. Nagnakaw ng cellphone Yung nakawan niya, nagpulo yung yari. Binok mo tapos tinutuloy mo ka. Nagbukas. Kaya hindi rin maganda yan. Ito mo masabi na safe. Kahit matulog ka pag ginanyo mo lang Hindi, pero may pictures yun. Kasi ganito eh. Meron akong picture ng tao. Di harap ko siya ganyan. Basa niya picture. Pero hindi. Pero meron siyang picture. Anong picture? Sasabihin nung kanong cellphone, ibuka mo yung bibig mo. Ganyan. Ewan ko na, iba dito natatawa siguro. Meron ganyan, maglo-loan ka. O magbabalidate. Itapat mo yung mo ganyan. So kung ikaw kung picture yung mukha mo, bubukas. Pero hindi, sabi, ipikit mo yung mata mo. Ganon, pikit-pikit. Ibubuka mo bibig mo. Ganyan. Pag hindi mo nagawa yun, hindi niya bubuksan. Ginawa ko yung kay ate, inasan tarosa niya. Ginawa ko yung cellphone niya, tinuto ko sa upan niya. Nabukas. Nagalit niya. Nagalit na Kaya depende ngayon sa technology. At ilaw. Kaya nga hindi. May nakita ko yung tali dyan sa Meron. Bukas na yan. Nakita ko kahapon. Parang ganito din ayaw na mag-cellphone ng gano'n, yung sasama niya, daliri. Kasi may magdanakaw talaga na brutal. Ninakaw tapos yung daliri mo nanakawin din. Pati tinanggal daliri mo. Tinanggal daliri mo. Loko yun. Pero hindi niya alam kung kaliba o kanan. Yun lang. May guess. Kasi ganito, hindi lang isang cellphone, wag mo ilagay yung kaliwat kanan. Pag ninakaw sa'yo, hindi makukuha ng pareho yun, isa lang. Ganyan. Tuli isang kamay mo. Pero hindi, ito. May tinatawag na, nalimutan ko yung pangalan. Yung Google Authenticator. Kahit na fingerprint mo na, hahanapan ka ng Google Authenticator. O Google Authenticator, download ko, free download yun sa Google. Yung Google Authenticator, isa pang cellphone yun. Isa pang cellphone, kaya dalawa cellphone mo. So, bubuksan mo yan, tatanungin ka, what is the Google Authenticator na yan. Bubuksan mo yung isang cellphone, nandun yung Google Authenticator, kailangan magmamatch. Tapos nagbabago yun every 30 seconds. Nagbabago ka ba? Minemorize mo yun? Wala na yun. Wala na. Iba ulit. Iba ulit siya. Kaya kumbaga, maano na ang technology ngayon. Ito ang siste. Kasi nga dahil sa COVID, na-discover ngayon na pwede pala talaga yung online study. Online study. Actually, matagal na yan. Online study, nung araw pa, may tinatawag na distant learning. Yung isa sa mga naging prime minister, distant learning yun. Sa bahay lang nag-aral. Hindi siya nagpunta ng university. So, naging prime minister ng mas tipid kasi yun eh. Wala kang pamasahe, wala kang uniforme, walang teacher. Hindi, may teacher naman, pero hindi ilang teacher lang ang kulang. Hindi ka na kailangan ng building, mag-aaral lang ang bata. Nagkaroon ng COVID. Tutuloy na ba hanggang Nireschedule nila eh. Dapat August sa opening eh. Nireschedule nila. October na yata. Hindi, kumbaga, tinutuloy nilang kahit wala ng akademya eh. Ay, hindi pwede. Hindi po, kasi may mga bata na na slow learner na hindi kayang walang teacher sa harap. May mga batang ganun. Kasi hindi kasi hindi pare-pareho level ng lahat ng estudyante ng tao, ng bata. Yung mga apo ko, yung kaya nila. Pero ibang kakilala ko hindi. Grabe, hirap sila. Hindi, kailangan may libro. Tapos ilatapat ng libro. Hindi, kailangan may ganyan. Meron ganon. Kumbaga, hindi mo, kanya-kanya level kasi ang bata. Kanya-kanya level. Pero ang point doon, pwede pala. Ito nga mo, ang nakita ng mga bankero, ng mga may-ari ng bangko, na pwede pala yung online banking. Hindi kasi yun. Gubihan mo siya. So, pwede pala yung online banking. Kasi yung online banking,
Pag sa bangko kasi, kailangan mo ng teller, kailangan mo ng guard, kailangan mo ng building. Online banking, wala na lahat yun. Automatic na. Pati yung teller, wala. So, tipid. Mas malaking tipid. Kaya makikita natin yung pagsasara ng maraming bangko. Yun ang ano dyan. Zoom mo. Mimi, pasok eh, nasa ka. May pinapasok mo naman. Sarap mo. Didilim eh. Yan ang ano. So, kaya, ayan, tulad yan. Hindi na pwedeng online yung ano, hindi na pwedeng virtual yung ano, tulog. Nantok na siya eh. Hindi mo. Saan ka ba inaantok? Una. Sa Bitcoin? Ito ang ano, kung gusto mong mag ano ng pera na hindi mo pagagastusin ngayon, meron ka namang natatabi na 20 pesos, o na ako, ganun ang ano ko eh. Ang ano ko lang sa Bitcoin, 20 pesos, 10 pesos, bigla liliit eh. Pero gulat ako, biglang po, pumalo di ba? Kasi ang time mo nang bumaba. Ngayon, kung mas malaki pera mo, mas madali, mas masaya. Kung meron kang tinatawag na disposable money, 10,000, bili mo. 10,000 worth of Bitcoin. Pagpalo nun, ako, sabi ko sa'yo. Ginagawa ata ng mayaman, ay mas lalo pa yung mayaman, ano? Hindi. Oo, pero yung mayaman kasi, hindi man na kailangan maglaro ng Bitcoin. Kasi mayaman nga sila eh. Ang karamihan ng mga kumikita sa Bitcoin, yung mga, sabi nga, may extrang pera na dito tawag na disposable money. Alam mo yung tinatawag na term na disposable money? Oo. Yung pera na yon ano mo lang, itabi mo, gano'n. Hindi mo na nagamit, no? Oo, itabi mo. Sa Amerika, yung value ng bawat mamamayan, kinocompute nila sa disposable money. Disposable money is 20%. Ibig sabihin, di sa kita nila, meron na silang savings, meron na silang insurance, meron na nakabili ng damit, nakabili ng bahay, may kotse na, kompleto na. Meron silang natitirang na disposable money. Anong gagawin mo sa disposable money? Diyan ngayon bumibenta yung traveling tools. Di ba? Bibili ka ng extrang kotse, bibili ka ng isang extrang cellphone, gadget. Sa Pilipinas, walang ganon. Walang disposable money. Lahat siya. Wala nga ipon eh. Lahat labas eh. Hindi mo pa ang nangyari dito, hindi disposable money. Flying money naman. Ito pera. Pagdating ng pera, boom, ganun. Wala na agad. Banda money. Dumaan lang. Hindi pa ka dumadaan. Ubus na eh. Bumabanda. Ganun lang yan. Boing, wala na. Ito yung pera. Boom. Doblete. Kaya malulungkot nga yung mga pitaka ng Pilipino. Pagbukas sa ganyan, nag-iingal, no? Grabe. Baga parang ang tagal mong inasahan, ang bilis mo wala, no? Oo, isang buwan. Isang buwan mo siyang aantayin. Pagdating ni isang buwan, ubos na. Agad na ako. Isang buwan, ubos na. Hindi kasi, number one ano sa atin kasi, mahalang bilihin. Mahalang kuryente, mahalang, ito matindi. Dati yung araw na ano, no? Ito matindi, di ba? Mahalang kuryente, kuryente, mahalang tubig. Yung malaman-laman ngayon na, sabi ko, bakit kaya ang mahal-mahal ng tubig sa Pilipinas? So, lumalabas yung corruption. Grabe yung ginawa ng mga, Gobyerno. Hindi gobyerno eh. Kasi pinrivatize nila yung tubig eh. Nagkataon naman, isa sa mga may-ari nung privatized na water concession, mga tubig, mga Lopez. Yun yung ng ABS-CBN. Yung ABS-CBN, nakagawa sila ng sistema nila, uutang sa bangko. Ito, makinig kayo ha. Makinig kayo ha. Uutang sa bangko. Hindi babayaran. Papabayaran sa gobyerno. Tapos, hindi magbabayad ng tax. Aaprubahan naman ng gobyerno na hindi sila magbayad ng tax. Di ba? Sabi ko, dapat yung ABS-CBN hindi muna umalis. Dapat nagturo muna sila sa mga Pilipino kung paano gawin yun. Di ba? Utang din ako, kahit 1 milyon lang. Hindi ko rin babayaran. Yeah, nga. Pero may ginawa na yun, may utang tapos wala. Di ba? Nakakaingit naman sila. Nung una, bilib na bilib ako eh. Lumabas dun sa Senado na
may utang sa, Bank of the Philippine Island. May utang sila. Tapos nagsalita si, Yan, no? Maambay pa IBC doon. hindi ko alam, pero pag bumalik sila, anong gagawin nila sa pagbabalik? Pag anong biglang nawala no? Oh, hindi, ito ka mo. Palagay mo, hahabulin sila sa kanyang utang sa mga tax. Hahabulin sila. Hindi na. Hahabulin sila. Hindi na sila. Huwag na sila lumabas. Hindi, hahabulin sila. Bukas pa yung kumpanya eh. Pag nagsara sila, wala na. Andiyan pa yung kumpanya eh. Oo, bukas pa eh. Bukas pa yung kumpanya nila. Ang ano niyan, may babayaran sa gobyerno. Kung kumpiskahin lahat ng gamit mo ng gobyerno hanggang sa mababayaran mo yung buong utang mo. Ganun yan. Ngayon, hindi ko na alam sa bangko kasi hindi ko alam paano na ginawa yun. Kaya dapat nagturo itong ABS-CBN. Dapat magkamit sila ng tutorial. How to make loan and not pay the loan. Ganun. Sayang dapat, alam niyo, ako bibilib ako sa inyo kung maituro niyo sa mga Pilipino yan. Malaking tulong yung gagawin niyo. Oo, tuturuan niyo kami na umutang at hindi namin babayaran. Oo. At kikita kami malaki, di ba? Bilyones. Kasi magmamalaki kami. Bilyon na kinikita namin. Di ba? Bilyon. Ewan ko, bakit ganun? Tontuwa nga yung mga iba senador eh. Di ba? Sabi, hindi. Ano yan? Magaling yung mga yan. Ganun. Magaling no? Oo, may ang dami niya kakampi. Vilma Santos, kumampi sa kanya. Hindi, pabayaan niyo sila magbukas. May utang nga eh. Ba't di babayaran yung utang? Hindi, biro mo, nag-utang sila, ng tax evading, pero okay lang. Sige, tuloy niyo lang. Parang sasabi ko, ganun ba yun? Di ba? Sana di tayo mademanda. Dating araw nang gumura yung family ending, no? Yung? Magmumura, magtataas yung family end. Oo. Alam mo bakit? Example natin. Ano ang pinagpapataas ng bigas ngayon sa Pilipinas? Dahil sa trabaho, no? Kasi ganito. Paano ka ba magtanim ng bigas? Kailangan aaraluhin muna ng kalabaw. Kalabaw pa ginagamit eh. Yung iba high-tech, ginagamit ng traktora. So kailangan mo ng tao. Pagod din tao. Balang araw, hindi na tao ang kikilos, robot na. So kung robot na kikilos, edi minus gastos. Meron ako napanood sa sa Amerika. Robot ang nagtanim, robot ang nag-ani. Robot nagbenta. Hindi. Tao yung nagbenta. Kaya murang doon murang pagkain sa Amerika. Pero ito lang. Hindi. Kaya murang pagkain doon kasi subsidized. Ano ibig sabihin subsidized? Meron silang allowances sa gobyerno. Ang ginagawa nila ganito, ikaw magsasaka ka. Lalapit sa inyo. Magsasaka ka. Ito pera. Paano tong mga tinatanim ko? Sige, benta mo. Sa'yo yung pinagbentahan. So kung ako ang magsasaka, okay lang. Kahit palugi. Meron naman ang natatanggap na pera eh. Saka hindi lang Amerika gumagawa niyan. Europe, yan ang ginagawa. Japan, yan ang ginagawa. So, ibang sa presyo mo na. Pera ka naman natatanggap eh. Hindi, sa kanila kasi tulungan. Sa atin dito, makasarili eh. Hindi naman. Nagsusulungan din tayo. Sige, ganito halimbawa, dumating yung araw na gano'n na robot. Diba, robot na yung kumikilos. Magmumura yung family yan. Paano hindi ba yung magmura? Kasi yun ang matindi. sarili niya yung inisip niya yumaman, di ba? Oo. Ang kaibahan ngayon sa future ganito. Halimbawa ako, nagbebenta ako ng 100 piso na na apple. Hindi kayo pwede. Ito ang presyo niya, bili kayo. May nagbebenta doon na iba. Apple din. 20 pesos. Saan ka bibili? Bagsak presyo. Hindi. Ito yung bilhin mo, 20 pesos. Hindi, ito bilhin mo 100. Huwag kang bibili ng 20. Anong bibilin mo? Parehong apple yan. Siyempre, bibilin mo yung mas mura. Kasi pareho lang naman. Pwede lang magawa yung sinasabi mo ng ganun na hawakan nila yung kung may monopoly.
Yan yung tinira ni Duterte. Yung tinatawag na monopoly. Inano niya. Kasi pag monopoly, ikaw kahit magkano may presyo yan, walang makareklamo. Kasi ikaw lang meron eh. Oh, bakit ikaw lang meron yan? Hindi. Ito presyo ko. Ayaw mo, wag mo. Wala kang magagawa. Halimbawa lang. E di ahalin tulad mo lang din sa presyo ng iba yun, di ba? Hindi, ang nangyayari nun, yan tulad na sa presyo ng, Baba. ng Baba. gusto mo. Yun ang baba. Oo. Paano? Gagaya sa sabi mo, di ba, wag ganun na mura doon. Tapos, siyempre, siya nang galing yun. Gusto mong mataas. O, Oo. parang mabibili na yung merong mura. Diba? Oo. E di no choice ka. Oh, pero ito choice eh. pa rin. Ako nakikita ko sa picture hindi mura eh. Libre. Diba? Oh, ito kamo. Oh, bakit ko nasabi libre? At tignan mo. Ang sabihin natin pagkain, gulay. Mahal ang gulay. Bakit? Ang hirap magtanim ng gulay, ang hirap mag-ani. Ngayon, kung may robot ka ngayon, siya na yung magtanim, siya na yung mag-ani, wala kang gagawin. Ngayon, bilang mamamayan ng bawa ng Pilipinas, alagaan ka ng gobyerno. Sabi ng gobyerno, sige, bakit ang payat mo? Hindi, sige, ito pera. O bumili ka ng pagkain. Actually, ito, yung ngayon, yan ang ginawa ni Duterte, yung PhilHealth. Oh, may sakit ka? Sana nga ganun. Pinirma ni Duterte yung PhilHealth. Oh, lahat ng, membro na lahat ng Pilipino, member na ng PhilHealth. Naku, na-discover may mga corruption sa loob ng PhilHealth. So, ibig sabihin, ang daming pera, pero hindi nakakarating sa tao. Yun ang galit na galit si Duterte sa ganyan. Oo, kasi, kaya nga ngayon, nilagay nila sa electronic yung hindi na sa tao-tao. Kasi minsan nasasabit kay mayor, ewan ko sino mayor yun. Nasabit kay barangay captain. Ewan ko sino ba, hindi ako magsasabi ng pangalan. Kilala mo sarili mo, sumabit sa'yo eh. Oo. Binigay sa'yo, ipapamigay mo 6,000, binigay mo lang 1,000. Pakiisa pa yun, di ba? Balang araw hindi na ganyan. Kasi gagana na yung tinatawag na Lahat meron na, no? gagana na yung tinatawag na technology something. Kasi ganito eh, yung mga mahihirap na trabaho, hindi mo na pagawin sa tao yan. Pabayaan mo na sa robot. So, syempre, kung mura na ang pagkain, ano bang gagawin mo? O hindi, kami na lang gobyerno ang gagawa niyan. O di, kumuha lang kayo dyan sa grocery na pagkain. Yun ang libre, no? Oo, ganun na, libre na lang. Wala, naman bakit pa ako magbebenta? Hindi. Hindi, sige, libre na yan. Magkano na, kasi ganito eh, magkano ang gastos ang number one na pinakamalaking gastos sa pagtatanim? Manpower. Manpower, tao. Kasi hindi pwede yung tao. Sino magbubuhat niyan? Sino magtatanim? Tao. Pag robot na yan, kuryente lang. Kuryente lang ang katapat niyan. Kung may solar panel, libre kuryente. Ano pa gagastusin mo? Bilang gobyerno, ganun pala. Sige, ako na. Kaya balang araw, malulusog yung mga tao. Kompleto sa gulay, kompleto sa karne. May edukasyon, libre edukasyon. Lahat ako. Ewan ko ano pa ang babayaran mo sa future. Kasi yung mga tao na yung mga tinatawag na monopolize ko to, akin ito, akin nako. Wala na yan kasi ma-overtake na sila ng tinatawag na technology. Dahil lagi naman na pera. Ha? Wala na nga pera eh. Hindi naman sa pera. Meron din. May pera pa rin. Pero bibili mo na kung lahat libre. Kaya nga ang mangyayari niyan, balang araw, ang gagawin mo na lang, enhance mo yung sarili mo. Artist ka ba, magdodrawing ka na lang. Yun yan. Diba? Singer ka na lang, magsisingir ka na lang. Puro pasarap na lang lagi ng mga tao. Mas masarap ang buhay. Puro bakasyon. Konting trabaho, puro bakasyon. Alam mo sa dito sa Alberta, Canada, ang trabaho ng mga tao doon, Sarap. hindi naman puro pasarap. 7 months. 7 months. 7 months lang ang trabaho. Ano gagawin nila sa rest? Bakasyon. Trabaho ka? May kasi ganito eh. Ang kasi system ganito, may batas. Kasi yung mga batas kasi pabor sa mga tao. Kumbawa sa Amerika, required, ito makinig kayo mga taga-Amerikano. Kung hindi nyo alam, ewan ko bakit hindi nyo alam. Sa Amerika, may batas
na sa loob ng isang taon, battery lang. May batas sa Amerika. Ay, naku po. O sige, ganito na gagawin natin. Malalobat na kami. Ilang oras na ba tayo? Wala pa namang dalawang oras Okay, sige. O, sa susunod na lang ulit. O, yun. Narinig niyo yun. Sa next topic, makikita nyo, ano ba yung sinasabing sandaling, may trabaho, 7 months lang, kung ba sa 7 months, tapos bakasyon. Trabaho talaga yan. So, papaalam ko sa inyo. Ginangyayari din niya sa Pilipinas. Actually, mayroong trabaho na wala ka namang gagawin. Actually, hindi trabaho yun. Negosyo. Na wala ka namang gagawin, pababayaan mo nakikita. So, susunod. Okay, susunod na dadating na, gano'n ba? Bukas? Sabado? Sabado? Bukas? Oo. Wala, akala ko Merkulis pa lang ngayon. Hindi, sa Biyernes ngayon. Biyernes na pala, promise. Kala ko Merkulis noon, Sabado pala bukas. Sige, bukas ulit. Bukas tayo? 7 days a week? Hindi, babos, may taping ako eh. Yan ang Sige, titignan namin kasi baka may taping siya bukas. So, titignan namin kung makakapag kami. Pero kung hindi, malamang Monday na. Okay, meron kayong antabayanan na topic. Ay, sabi niyo, exciting! Sige. Okay. Hanggang sa muli. Pamili, paalam. Paalam.